Si Damian ay isang matandang bilyonaryo pero may taning na ang buhay dahil sa sakit na cancer. Siya ay nagmamay-ari ng marami at malalaking kumpanya ngunit walang magawa ang yaman niya upang madugtungan ang kanyang buhay. Pero tila biglang nagbago ang lahat, nang makita niya sa wallet niya ang isang calling card. At ang may-ari nito, ay si Dr. Albright. Kung saan kaya daw niyang ilipat ang consciousness ni Damian sa isang bago at malusog na katawan. Pero syempre, ito ay may kabalikat na malaking kapalit. Kailangan niyang talikuran ng kasalukuyang buhay, kalimutan at iwasan ang lahat ng kakilala at kahit mismo ang sariling pamilya. At higit sa lahat, ay kailangan niya munang mamatay. Kaya inihanda na ni Damian ang lahat. Pinuntahan niya ang anak niyang si Claire, na matagal niya nang di nakikita. Pero galit to sa kanya dahil wala siyang ginawa buong buhay kung di atupagin ang mga business at magpayaman. Pero ang hindi alam ni Claire, ay ito na ang huling pagkikita nila. Lalong lumalala ang sakit ni Damian, kaya sa oras na yon ay na-realize niya, na ang lahat ng napundar niya ay immortal ngunit siya mismong gumawa ng mga ito ay mamamatay na. Kaya agad niyang nilipat ang kanyang kumpanya sa pangalan ng best friend niyang si Martin. At sa oras din na yon ay inatake siya sa puso, pero imbes na isugod siya sa ospital, ay dinala siya sa laboratorio ni Dr. Albright. Doon ay agad nilang sinimulan ng proseso. Pinasok siya sa malaking machine kasabay nung katawan na paglilipatan niya. At makalipas ang ilang minuto sa loob ng machine, ay nilabas na siya upang kumpirmahin ang resulta. At yun na nga, nakita niya ang luma niyang katawan sa kabila. Matagumpay siyang nalipat sa bagong katawan. Pero tagumpay man ang paglipat sa bagong katawan ay meron pa rin itong mga side effects, tulad na lang ng pagkahilo, panghihina ng katawan, at mga halusinasyon. Pero normal lang daw yun sabi ni Albright dahil nag-a-adjust pa ang utak niya sa bagong neural structure. Upang mapabilis ang pag-a-adjust ng katawan ay sumailalim siya sa mga exercise, na sa una ay sadyang mahirap para sa kanya pero sa kalaunan ay unti-unti na rin siyang nasasanay, hanggang sa dumating na ang oras para lumabas siya. Binigyan siya ng gamot ni Albright na makakapigil sa mga nararanasang halusinasyon. Binigyan din siya ng bagong identity, at pati na rin ng bagong bahay na titirahan. Upang mapanatili ang kaayusan ng proseso ay pupuntahan siya ni Albright kada linggo upang bigyan ng panibagong supply ng gamot. Talagang na-enjoy ni Damian ang bago niyang katawan. Nakakain niya na ang mga pagkain na dati siyang allergy, nakakapaglaro na rin siya ng basketball dahil bata pa at malakas ang bago niyang katawan. At doon ay nakilala niya si Anton at naging kaibigan kung saan inaya pa siya nitong gumimik at magbar. Kaya naranasan niya ulit malaseng at mambabae, na 52 taon niya na daw hindi nagagawa. Lagi lang siyang lumalabas, nagliliwaliw at ine-enjoy ang bagong buhay. Ginagawa niya ang lahat ng mga di niya nagawa noon dahil sa sobrang abala niya sa pagpapayaman. Pero habang tumatagal, ay lumalala ang nararanasan niyang halusinasyon. Lalo na nung isang beses niyang nalimutan uminom ng gamot. Nawalan siya ng malay at tila na naginip. Nakita niya ang isang babae na may kasamang bata, at sa likuran nila ay may kakaibang water tower. Nang magising siya ay agad siyang uminom ng gamot, matapos ay sinabi niya kay Albright ang mga ito. Pero paliwanag ni Albright ay sa pantahan niya lang daw ang mga yon dahil sa reaksyon ng utak niya at bagong katawan. Pero di naniwala si Damian, kaya nang makaalis na si Albright ay hinanap niya sa internet yung water tower. At upang maging malinaw sa kanya kung ano ba talaga ang nakikita ay nagkaroon siya ng ideya. Nang pinasundo siya ni Albright upang ihatid sa airport at ilipat ng bagong tirahan, ay tumakas siya upang puntahan yung lugar na kinaroroonan ng water tower. Kumatok siya sa bahay na malapit sa tower, ngunit tila walang tao dito kaya pumasok na lang siya sa loob. Dito ay nakita niya ang ilang mga resibo ng ospital, at pati na rin ang mga litrato sa dingding kung saan magkakasama sila nung babae at bata. At lumalabas na ang mga ito pala ay asawa't anak nung may-ari ng katawan na pinalitan niya. Di niya namalaya na may sasakyang dumating, at maya-maya pa ay may tumutok ng baril sa likuran niya. At ito pala ay si Madeleine, yung babaeng nakikita niya. Nagulat ito at di makapaniwala nang makita siya. Si Madeleine ay ang asawa ni Mark, si Mark naman yung may-ari ng katawan niya. Pero di nagtagal ay may mga lalaking dumating. Ang mga tao ni Albright at kasama din nila si Anton. Si Anton pala ay tao din ni Albright na sadyang nakipagkaibigan sa kanya upang lihim siyang bantayan. At ang katawan pala na nilipatan niya ay hindi totoong ginawa sa lab mula sa test tube, kundi mula sa asawa ni Madeleine na isang sundalo, na binenta ang sariling katawan upang mapagamot ang anak nila na may malubhang sakit. At ang mga nakikita niya palang mga halusinasyon ay ang mga alaala ni Mark. At ang iniinom niyang gamot ay ang unti-unting bumubura sa mga ito, at sa paglipas ng ilang taon ay tuluyan nang mawawala ang mga alaala ni Mark kasama ang mga instinct nito bilang sundalo at mapapasa kanya na ng tuluyan ang katawan nito. Pero nakonsensya si Damian, kaya nagpaalam siyang mag-CR. At nang sinamahan siya nung isang lalaki, ay nilabanan niya to nung nasa CR na sila. Nabaril din niya yung isang kasama ni Anton,
pero nag-alok si Anton na makipag-usap ng maayos. Pero doon ay naglaban din sila ni Anton hanggang sa tumalsik silang dalawa sa labas. Agad bumalik sa loob si Damian at ginising niya si Madeline upang tumakas, pero dahil napalilibutan sila ni na Anton ay pumunta sila sa silong ng bahay. Doon ay nabaril niya at napatay ang mga kasama ni Anton dahil sa instinct ng katawan niya dahil sundalo ang mayari nito. At sa kalaunan ay nasunog si Anton kaya nagkaroon sila ng pagkakataon para makatakas. Matapos ay dumiretso sila sa eskwelahan upang sunduin ang anak nilang si Anna. Tuwang-tuwa si Anna nang makita siya nito, dahil ang buong akala nito ay ang tatay nitong si Mark ang kaharap nito. At dahil hinahanap sila ng mga tao ni Albright ay tumuloy na muna sila sa hotel. Doon ay naisip ang alamin ni Damian ang tungkol sa Shed-In. At nakita niya ang video ng founder nito, pero napansin niya na ang matandang founder pala nito ay ang totoong Albright. At ang katawan ni Albright ngayon ay ang assistant nito. Kaya may naisip na naman siyang gawin. Pero bigla na lang, ay sumampong na naman ang mga alaala ni Mark. At nang magising siya ay nasa sahig na siya. Kinabukasan ay maaga silang bumiyahe upang pumunta sa isang bahay na para sa matatanda. At ang pinuntahan niya pala dito, ay walang iba kundi ang asawa ni Albright. At ang alam pala nito ay estudyante lang ng asawa niya si Albright kaya ito laging dumadalaw sa kanya. At di nga nagtagal, ay dumalaw ulit sa kanya si Albright, at inabangan siya ni Damian para humingi pa ng maraming gamot. At dito ay sinabi ni Albright na kapag matagal siyang di nakainom ng gamot ay unti-unting babalik ang kaisipan ni Mark hanggang sa tuluyan na nitong mabawi ang katawan nito, at tuluyan namang mawawala ang consciousness ni Damian. At nang sinamahan niya si Albright para kumuha ng marami pang gamot, ay naisahan siya ng bodyguard nito, kaya ibabalik nila siya sa lab upang patayin. Pero nang lumapit si Madeline ay gumana ang instinct ni Mark kaya lumaban siya sa kanila. Natalo niya ang mga tao ni Albright at nalaman niya na ang isa pala sa kanila ay si Anton na naman, nagpalit lang ulit ito ng katawan. Dahil sa mga nangyari at nasaksihan, ay nagduda na si Madeline sa pagkatao ni Damian. Kaya pumarada muna sila sa isang gasolinahan, at doon ay inamin na ni Damian kay Madeline ang lahat. Pero dahil papatayin din sila ni na Albright ay napilitan pa rin silang sumama kay Damian. Pero nangako naman sa kanya si Damian na bibigyan niya sila ng ligtas na matitirhan at maraming pera na magagamit nila sa pagbabagong buhay. Tapos ay pumunta sila sa bahay ni Martin. Nung una ay ayaw maniwala ni Martin na si Damian ang kaharap niya. Pero nang mapatunayan ni Damian ang identity niya ay agad silang tinulungan at kinupkop ni Martin. Pero makalipas lang ang ilang oras habang umiinom ng gamot si Damian, ay napansin niyang may takip ang lahat ng salamin. Ibig sabihin ay may tao doon na hindi pwedeng makita ang sarili. Kaya agad nilang hinanap si Anna. Yun pala ay nakikipaglaro ito sa anak ni Martin. Pero agad siyang kinuha ni Damian, dahil matagal na daw patay ang anak ni Martin. Kaya lumalabas pala, na pinalitan na rin ang katawan ng anak ni Martin. At di rin pala alam ni Martin na galing sa ibang tao ang katawan ng anak niya. At sa mga oras na yun, ay papunta na rin daw doon ang mga tao ni Albright. Kaya ginamit ni Damian yung isang sasakyan para magpahabol sa mga ito. Habang sinamahan naman ni Martin sina Madeline na dumaan sa gubat para tumakas. Hinabol si Damian ng mga tao ni Albright pero sa kalaunan ay napatay niya rin ang mga ito. Pero nahuli naman sina Madeline nang lapitan nila ang sasakyan na di nila inakalang kalaban pala. At pagkatapos nito, ay nagkita si Damian at Martin sa kafeterya kung saan nila usapang magkita-kita. Humingi ng tawad si Martin dahil siya pala ang naglagay ng calling card ni Albright sa wallet ni Damian. Dahil gusto niya lang tumulong bilang kaibigan, di niya naman daw alam na ganito ang mangyayari. At sa mga oras na yun, ay may naisip na paraan si Damian kung paano matatagpuan ang lab ni Albright. 24 oras siyang hindi uminom ng gamot upang lumabas ang iba pang alaala ni Mark. Dahil siguradong alam ni Mark kung nasan ang lab ni Albright dahil dinala siya doon para isuko ang sariling buhay. At nang kinaumagahan din na yun, ay alam niya na kung saan ito matatagpuan. At hindi na siya nag-aksaya pa ng oras, at agad niya na tong pinuntahan. Nang makapasok siya sa loob ng laboratorio ay nakita niya ang mga katawan na nakasalang sa machine. Pero nang pumasok siya sa loob ng room, ay alam pala ni Albright na nandun siya. Kaya agad dumating ang mga security. Pero bago mahuli ay sinubo niya ang isang bala. Matapos ay sinalang nila siya sa machine upang ilipat sa katawan niya si Anton. Nang matapos na ang proseso ay kinumpirma ito ni Albright at nang masiguradong nalipat na si Anton sa katawan niya ay tinapon na nila yung lumang katawan ni Anton. Kaya agad siyang nagbihis. Tapos ay pinuntahan niya sina Madeline at Anna. Pero imbes na patayin niya sila, ay pinatay niya yung dalawang guard. Napansin naman ni Albright yung bala sa loob ng machine. Kaya alam niya nang di totoong nalipat si Anton. Bawal kasi ang metal habang nasa proseso ng paglipat dahil hindi ito magiging success. At natandaan ni Damian na sinabi yun sa kanya ni Albright bago siya nito ilipat. Tinakot siya ni Albright na pag namatay daw ito ay mawawalan siya ng supply ng gamot. Pero ganun pa man ay pinatay niya pa rin ito.
Matapos ay agad silang tumakas, at pinapunta niya sila sa bahay na pinangako niya, kung saan maari silang magsimula ng bagong pamumuhay. At matapos naman ito, ay pinuntahan niya si Claire. Sinabi niyang mahal na mahal daw siya ng ama niya, at binigay niya ang isang sulat na galing daw dito. At nang makaalis na siya ay tumingin siya sa bintana, at nakita niyang umiiyak si Claire habang binabasa to. Sumunod ay pinakitang nagising si Mark, nagulat nang makitang buhay pa siya. Kasunod ay nakita niya ang isang laptop, kung saan naroon ang video ni Damian na nagsasabing ilang araw pala siyang di uminom ng gamot, at hinintay niyang maglaho ang consciousness niya at tuluyang makabalik si Mark. Kaya muling nakapagsama-sama sina Mark at Madeline, at doon sila tumira sa bahay na binigay ni Damian. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito. Subukan mo rin panoorin ang iba pang video sa McCoy Recaps at siguradong mag-e-enjoy ka. Maraming salamat po sa panonood.